Um, According to a very reliable source, ito na tayo. I've confirmed it with the source and it's 100% ang uh, kanyang confidence na ito ay 100% true dun sa nangyari sa dalawa is that it was actually Dominic Croque, di umano ang nag-call off or tumanggi ng ituloy ang parating na kasal or even the engagement, okay? Because in the first place, yung engagement na yan or proposal na naganap dito sa QC, yan, it was staged, di umano. Of course naman, pag may proposal na gagawin, of course you have to make preparations for that. Pero in this case, ang nag-stage nitong proposal na ito ay hindi si Dominic, kundi ang camp ni Bea. Na parang, okay, it's time na mag-engagement na tayo. Let's do the proposal already. Yan ang sabi ng aking source na di umano, again, ang nag-stage ng proposal na ito ay yung kampo daw ni Bea. And then, mapunta tayo sa singsing. Yung singsing, pinag-usapan din niya sa iba-ibang vlogs na ang amount ng singsing ay di umano nagkakahalagang 3 million. 3 million pesos. Pero initially, ang prepare na singsing daw ni Dominic ay nagkakahalaga lamang, o hindi na nga hindi lamang kasi malaki pa rin yung amount na yun. It's 1 million pesos. Kaya lang, ayaw daw di umano ng kampo, specifically the mom of Bea, nung singsing na worth 1 million pesos because parang hindi daw deserve ng kanyang anak yung ganun lamang na singsing at malamang mabash daw si Bea dahil halagang 1 million lang ang kanyang engagement ring. So, ang pobreng kawawang Dominic ay walang choice kundi kumuha ng mas mahal na singsing. Ayun na nga yung worth 3 million pesos. Pero hindi pa doon nagtatapos ang aking source. Ang kasal sana ay di umano gaganapin. Alam naman yan ng mga fans nila sa Spain. Doon gusto ikasal ni Bea. So nung hinihinga na ng down payment, si Dominic, ang laki ng gagastusin niya to cover the expenses. And I think the down payment, di umano, makakabili na siya ng 5 house and lot or 5 luxurious condo units. Yun ang equivalent ng down payment. And mind you, sa umpisa, di ba, ang sinasabi nila, intimate wedding lang of parang 50 guests. Tama ba? Pero nagballoon to 100 guests nila. At di umano, ang sabi, yung guest nila, 5 lang doon ang guest ni Dominic. The rest of the 95 would be guest sa camp ni Bea. Ganon, di ba? So, ang ending nito nga, si lalaki, si Dominic, ang tumanggi. Siguro na-realize niya na it won't really work at ang hirap i-sustain kung ganito ang mangyayari. So, siya ang nag-call off at talagang nakipag-break na. Kinall off na nila yung kanilang engagement. Pero ang dami pa rin dyan lumalabas ng mga samot-saring chika, di ba? Nandun na nga yung mga narinig natin na merong benefactor si Dominic in the past. Ako naman, if that's true, it shouldn't be a major issue if kung totoo yan at na-disclose niya kay Bea as a girlfriend and fiancé, di ba? Because it's all in the past. We all have our own past. And as long as dinisclose mo yan sincerely and genuinely sa partner mo, then it shouldn't be a problem, di ba? Tapos yung iba naman, di umano ang sinasabi ay si Bea daw ay lesbian. May mga ganun ding chika, may ganun ding angulo. But again, it shouldn't be a problem. It shouldn't be an issue if totoo man. Di ba meron din nagsasabi na meron siya di umano na Taiwanese businessman na mayaman na nagfa-finance din sa kanya for her to be able to buy all those properties. Diba? At yung apartment niya pa o tinitirhan o na binili for her mom sa Europe. Diba? Doon ang sinasabi naman ni Bea, she worked hard for more than 20 years in the industry. So nakapag-ipon siya ng marami. Meron din siyang farm. Yun ang sinasabi nila. But the question naman ng mga taong bayan is, yung kinita mo ba in more than 2 decades is more than enough to have all those properties and to live that comfortably? That's another question. Diba? So,
i-connect nyo na lang. Marami pa for sure lalabas. But of course, ang wish nga nung dalawa sa kanilang joint statement is just to give them peace and privacy as they move on and navigate their own lives in peace and with dignity. Diba? Medyo strong ang kanilang ending sa kanilang joint statement. Alright? So, any breakup naman is sad. Any breakup is not a happy occasion. But the extra sad thing about this is that nasa spotlight sila because they're both celebrities. So lahat ng pwedeng anggulo, lahat ng pwedeng pag-usapan about them, lahat ng pwedeng sisihin or i-connect dahil sa breakup nila mapag-uusapan. Pero nasa sa inyo na yon, ipaniniwala kayo. And again, this is coming from a very reliable source. And I think hindi pa ito nako-cover nung iba. Kasi hindi pa nila alam, obviously. But then, again, di umano. Okay? Yan ang sabi ng ating source. So, kayo na po ang bahala kung maniniwala o hindi.